Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, the family of slain broadcaster Percy Lapid dares the alleged mastermind, Gerald Bantag, to come out and clear his name. President Bongbong Marcos is closely monitoring the Percy Lapid case and wants the probe to continue. And later we speak to the camp of suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, journalist and Percy Lapid's brother Roy Mabasa, and Bantag's lawyer attorney Rocky Balisong join us in the program. The family of slain broadcaster Percy Lapid is urging the alleged mastermind and suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag to speak up and clear his name in the case. Bantag is among those facing murder charges after being linked in the killing of Lapid and alleged middleman June Villamor. The Justice Department says Bantag is still in the country. The camp of Bantag, meanwhile, refutes the supposed involvement of Bantag in the case. Let's go straight to the source of the story. First off, we have journalist and Percy Lapid's brother, Roy Mabasa. Roy, welcome back to The Source and maraming salamat sa oras mo. Magandang umaga, Pinky, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood dito sa CNN. Sir Roy, is it true that suspended Bureau of Corrections Director General Bantag is sending feelers that he wants to talk to you? I'll just clarify this, Pinky. No? Two weeks ago, meron pong isang kaibigan natin, no, na nag-message sa akin at sinasabi niya, itong kaibigan ko ay madalas itong nagpupunta sa area where yung probinsya ni Director Bantag. At sinabi niya nga sa akin na may kumausap sa kanya na who belongs to the tribo ni Director Bantag at sinasabi na nagpahiwatig na si Ginoong Bantag daw ay gusto makipag-usap sa pamilya. At ako naman po ay hindi nagkukumit ng kahit ano sapagkat yung mga panahon na yun ay patuloy pa rin yung pagdadalamhati po ng pamilya. No? Kaya sinabi ko na lang sa kanya na ano ba ang gusto. Ang sinasabi daw ay gusto raw gumawa ng ritual doon sa puntod di Percy at upang itong ritual na yata nito ay pagpapakita na siya ay walang kasalanan. Ano? Subalit lilinawin ko, Pinky, again, ito ay third party message na pinarating sa akin. Ano? Hindi sa pinagdududahan ko yung aking kaibigan so wala namang mawawala siguro kung paniwalaan ko siya at kilala ko naman itong kaibigan ko na hindi naman nagbibigay ito ng mga mensahe na siguro makakasama sa akin o makakasama kung kanino man. May reputasyon din naman itong kaibigan na ito. So it's your friend, matalik mo pong kaibigan na nagsabi sa inyo, paano ho ba na yung kaibigan nyo may nagsabi pa sa kanya o yung kampo mismo ni Director General Bantag ang kumausap dito sa kaibigan nyo at sinabi po ng kaibigan ninyo sa inyo? The way I understand it, parang galing sa tribo where Mr. Bantag belongs. When you say tribo, what does that mean? Kasi dyan sa kanyang probinsya, sa Mountain Province, o merong mga tribo-tribo dyan. Ano? So maraming mga tribo. But hindi ko na nga inelaborate yung kanyang pinaliliwanag kasi sinabi ko na lang that hindi po handa ang pamilya na magkaroon ng ganyan sapagkat nagdadalamhati nga po kami at that time parang hindi pa masyadong mainit si Ginoong Bantag na siya yung talagang tinitignan na principal. Ano? Ang sa aking pagkakaalam, we were also at that time cooperating with the PNP at saka NBI pa lang nung mga panahon na yun. Tinitignan yung all possibilities including dun sa 160 persons of interest. But the PNP as at the onset, sinabi na nila si Ginoong Bantag was already considered among the 160 POIs. Got it. So this was the time that lumabas na yung among the 160, isa po si General Bantag dito. Now, Roy, are you willing, sabihin po nating totoo ito, yung ritual kasi, you're not for that. Admit, sinabi niyo na po yan. Sabihin po natin gusto niyang makipag-usap sa inyo, sa inyong pamilya. Is this something you're open to doing?
Kasama po sa posibilidad na po pwede nating pag-aralan yan. Ang importante po sa akin sa mga sandaling ito, napaka-central ni Ginoong Bantag at saka ni Ginoong Zulueta dito sa usapin ng pagkamatay ni Ka-Percy. No? Kung siya ay lalabas at siya ay magpapahayag ng katotohanan, bakit po hindi? Ang bottom line kasi natin dito sa ating ginagawa, Pinky, is mahanap yung katarungan at mabigyan ng katarungan Mhm. yung pagkamatay ni Ka-Percy. No? Yun po yung bottom line. Kung ito po ay magli-lead into that, wala pong problema sa akin. Yeah, you've been open, obviously, to know more about who was the mastermind regarding the murder of your brother. Hindi ba in the past, kahit nga tinanong na kita yung alleged gunman na si Joel Escorial, I asked you, how difficult is that to actually harapin yung taong supposed to be bumaril sa iyong kapatid? But let's siguro clarify this. Are you not convinced? Because complaints have been filed against Bantag and Zulueta as the alleged masterminds. Are you convinced that they are indeed the masterminds, or do you think there is still a mastermind apart from Bantag and Zulueta? Ito'y pinag-aaralan ko step by step, Pinky. No? Ayoko kasing gumawa ng konklusyon na makaka-apekto, makaka-damage dito sa ginagawang investigasyon ng NBI at saka ng PNP. In fact, nung lumabas si Presidente Marcos the other day at sinabi niya na tuloy ang investigasyon, medyo lumakas po yung aking loob na ano ba ang kailangan pa nilang patunayan dito, although sinasabi na ni DOJ Secretary Remulla na they're just tying the loose ends. Ano? But ang sa akin po talaga rito, open ako na sana ay lumabas si Ginoong Bantag, magsalita. Kung naharap ko yung bumaril sa kapatid ko, bakit hindi ko kayang harapin kung sino man ang mga mastermind dito sa pagpatay kay Ka-Percy? Uulitin ko, open kami sa lahat. We really want to find the truth at saka bigyan ng hustisya yung aming kapatid. Yun lang po ang amin dito. Haharapin namin to ng lahat ng may buong katapangan at katatagan para lang po mahanap yung hustisya na yan. Iba din ho kasi siguro, no, Roy, kapag may makaharap ka at kahit papano, dun din papasok yung iyong pakiramdam doon sa kung ano man yung bibigay na salaysay sa'yo nung yung kakausap sa inyo. I mean, at some point, dito din papasok yung personal feelings, paniniwala mo kapag ikay kinausap ng isang tao. Totoo po yun. At sa sitwasyon po namin, kami po ang biktima, ang pinanghahawakan na lang namin dito naman ay ang katotohanan at ang batas. Ano? Combined yan, naniniwala kami. Kaya nga po kami pumasok sa sistema dahil naniniwala kami under this system ay mabibigyan kami ng katarungan. Kaya lahat siya naharapin po namin may katatagan. Willing po kaming harapin siya kung gusto niya. Pero siyempre, in a simple condition na magsasabi siya ng katotohanan. Yun lang naman po ang gusto namin. Kaya ko po siyang harapin anywhere kahit gusto niya puntahan siya sa bahay niya. Okay. Yeah. In the diagram that was shown, which I talked to Attorney Javier of the NBI extensively, I was telling him that nung tiningnan ko yung diagram, which we're showing right now, from Joel Escorial going up to Gerald Bantag, to me, Roy, ang missing link dito kasi tinatanong ng DOJ noon, is there any direct evidence that will point to Bantag? Di ho ba? And to me, when you look at this diagram, ang pinaka malapit na pwedeng magturo talaga kay Gerald Bantag ay si Ricardo Zulueta. Para ho ba sa inyo, siya ay napaka-importante o sinasabi, as I said, posibleng missing link dito sa pagpatay sa iyong kapatid? Sa tingin namin ay ganun nga ang lumalabas. Subalit nakakalungkot lang na at the early stage nung nag-announce si Secretary Remulla nitong pagpa-file ng charges against Mr. Bantag at yung mga iba pa, in-announce din na nawawala na itong si Ginoong Zulueta. No? So, central figure siya in the sense na siya yung itinuturo na kumausap sa mga gang leaders,
kumausap dito kay Denver Mayores na patayin si Ka-Percy sa utos ng umano'y isang tanda. So, siya yung nagsasabi nun, kaya napaka-central niyan. Now, without him, I do not know kung paano po itatay o pagdudugtong-dugtungin ng mga investigador yan. But still, hindi pa rin ako nawawalan ng loob sapagkat marami pa namang tao rin na nasa labas. At saka yung AMLAC report would also be very revealing kung ito isa sa publiko or gagamit ebidensya sa korte. I'd like to talk about the money, the 550,000 pesos, the money trail here, and supposedly a part of this, about 150,000, came from one of the gangs inside Bilibid, yung pong happy-go-lucky. But we need to take a very short break. We will be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, journalist and Percy Lapid's brother, Roy Mabasa. Roy, let's talk about yung pera. Ano ba, can you explain to us this 550,000? Because I know this is supposed to be, may breakdown to eh. May 350,000 ata at may 200,000, something like that. Tell us more about it. Base dun sa nakita natin na salaysay nitong mga inmates or gang leaders at saka dun sa snippets ng AMLAC report, napatunayan dun na totoong pumasok yung pera sa account ni Joel Escorial. Nag-match doon sa bank account bank book na pinakita niya sa pulis, na isinurrender niya sa pulis. Nag-match po yun doon sa nilalaman ng salaysay at saka ng AMLAC report. Ang total po lahat ay 550,000. Ang nagdeposito po niyan ay mga pribadong tao outside the New Bilibid Prison. Meron pong isang tao dyan na yung pinakahuling transaction nito, ito yung kabuuan ng bayad. October 4 and October 7, if I'm not mistaken dun sa date na isa. Pumasok po yung total of 350,000 bilang kabuuan na bayad dito sa pagpatay kay Ka-Percy. So maliwanag po yan, nakikita ron sa AMLAC report, pati yung mga names, bank accounts, at saka meron pong transaction dyan na ginawa through GCash. Ito yata ay patuloy na iniimbestigahan pa rin ng AMLAC o naimbestigahan na nila. Ibig sabihin, hindi lang po bangko ang ginamit dyan, nagkaroon din po ng GCash transactions. Ito siguro yung ipinapadala na yung pera, let's say, dito sa Dimaculangan Brothers at dun sa iba pang mga participants. Anything that is lower than parang 50,000 ay sa GCash na ipinadala. I see. So hindi siya isang bagsak na, paano ho ba? How was it divided? Was it 200,000 and then 350,000, ganun ho ba? O installment? Kung matatandaan mo, Pinky, nagkaroon ng paunang bayad doon sa gunman niya noong September 15. Yun yung unang-unang bagsak ng pera na parang down payment dito kay Joel Escorial. Yun din yung mga panahon na nung pagkatanggap niya ng down payment, yun yung start ng kanyang surveillance operation para kay Ka-Percy. Yun yung sinimulan na nila at nagkaroon na sila ng contact nitong mga ibang participants like yung Dimaculangan Brothers, yung alias Orly. Yan ay pinatutunayan ng mga CCTV footages na nakuha ng pulis doon sa lugar ni Ka-Percy, doon sa kainan sa labas ng subdivision. Kitang-kita po yung mga mukha ng mga participants na yan. At yun nga po, at yung ibang mga pera, yung ibang tranches ay pumasok na after na napatay si Ka-Percy. Okay. Sir Roy, yung ang sinasabi ho kasi, yung down payment nanggaling sa isang gang sa Bilibid. Kung di po ako nagkakamali, yung happy-go-lucky. Is this something you believe? Because pagka meron mo kasi mga ibang grupo, individual, ito ng social media, that will say, bakit naman mag-aambag-ambag ang mga preso para bumuo ng 150,000 para sa isang kaso wala silang kaalam-alam, okay na laman? Kung matatandaan nyo, Pinky, pinakita sa telebisyon yung isang CCTV footage na pinatawag yung mga gang leaders sa isang tanggapan sa New Bilibid Prison.
Kamakailan lang po pinalabas yan ng mga telebisyon. Mm. At doon ay pinakikita na sila ay ipinatawag ng isang opisyal ng Bucor upang sabihan sila na meron kayong gagawing trabaho at itong gagawin yung trabaho ay iniutos Okay. daw ni Tanda. Parang ganun yung mga messaging nila. So doon sa mga panahon na yon ay naghahanap sila kung sino ang papatay kay Ka-Percy, kukontak sa labas. Yung pong paghuhulog ng pera para maliwanagan lang yung tao, hindi po mga preso ang gumagawa niyan. Itinatawag din nila sa labas, iniutos din nila, hawak nila ang pera, at meron pong nagdideposito on their behalf sa mga bangko sa labas. Ito I pong see. paghahati naman po Okay. ay isang kalakaran dyan sa loob ng Bilibid dahil yung mga gang leaders dyan ay in-empower ng mga Bucor officials na magkaroon ng kanilang mga malilit na hanap buhay. Kagaya nung nagpapasok ng mga beer, alam mo yun, nagpapasok ng wifi, telepono, nagtitinda, kung ano-ano pang bagay na pagkakakitaan. Sila'y pinahintulutan bilang mga gang leaders at siguro dito may pinag-uusapan rin na control, power control. So lahat po yan ay nangyari doon sa loob ng Bilibid at yan nga po yung isang subject ng investigasyon na ginagawa ni Ginoong Katapang right now. Okay, Sir Roy, we're going to say, we're going to have to let you go and thank you as well because nasa linya na rin po ng telepono yung lawyer ni Gerald Bantag. Roy Mabasa, sir, thank you so much. Take care to you and your family. Maraming salamat po, Pinky. Thank you so much. All right. Okay, are we going to take a break or do we have Attorney Balisong already on the line? Okay, we need to take a very short break. We will be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Gerald Bantag's lawyer, Rocky Balisong. Attorney Balisong, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din sa oras. Yes, magandang umaga po, Ma'am Pinky, at magandang umaga rin sa ating mga tagapanood. Okay, Attorney, galing ho kayo sa DOJ, tama ho ba? Yes po, Ma'am. Yes po. Okay, tell us more about that. Anong ginawa niyo doon? Yes, I was tasked by my client to receive sana yung subpoena para sa kanya kasi nga sabi dun sa mga news accounts na sinerve daw dun sa last known address niya pero no one was found there to receive yung subpoena. So minabuti po namin na kami na lang mismo ang kukuha in behalf of our client. I was authorized through a special power of attorney. Pero wala pa pala yung yung subpoena mismo, nasa panel pa yung complaint at ibaba pa yan sa mga in charge before they will dispatch it and have it served to the to our client. I see. They're still, I think they already formed the panel for this. Okay, so wala po kayong nakuhang subpoena. Was there any talk? Were you able to speak to anyone? Any information that you can share with us pagpunta niyo po sa DOJ dahil nakaalis na po kayo? Yes, nakaalis na po kami sa DOJ, ma'am. Opo, kami. Kasama niyo ho ba si Bucor Chief Bantag? Suspended Hindi po. Bucor Chief Bantag? Ako lang po. Ako lang po at mga kasama kong lawyers ang pumunta. Wala po si General Bantag. Okay. Attorney, yung nakausap ko ho kasi si Roy Mabasa kanina at meron Yes, na balita na parang gusto ko bang kausapin ni General Bantag si Roy Mabasa o yung kanilang pamilya? As far as I know, wala pong ganun but hindi ko po alam kung kanino nakuha ni Mr. Mabasa yung information na ganun because I also saw that a while ago na lumalabas sa news pero wala pong nasabi sa akin ang client ko na tungkol doon sa bagay na yan. Kung nagparamdam daw or gustong kausapin, wala pa po. Wala siyang sinabi sa inyo. May sinabi ho ba siya sa iyo na baka in the future gusto niya makausap ang pamilya ni Roy Mabasa? And would that be a good idea, sir? Yes, as of the moment, since yesterday, wala pa naman siyang sinabi sa akin. Ang napag-usapan lang namin is kukunin ko muna yung subpoena at para makita sana namin yung mga allegations against him so that we can prepare the counter affidavit. Pero hanggang ngayon, wala pa po yung subpoena.
what is his reaction na siya po ang sinasabi, itinuturong mastermind kasama po si Zulueta dito po sa pagpatay kay Percy Lapid at kay June Villamor? Yes, yun nga rin ang nakita natin sa mga news accounts, no? And that's why we would want to receive sana yung subpoena at dun sa subpoena kasi naka-attach yan yung complaint including yung mga documentary and object evidences para makita namin at ma-assess namin so that we could comment and we could prepare yung counter affidavit. As of the moment, puro ang nakikita, naririnig lang natin is news accounts eh. So gusto ko pong makita muna mismo yung mga documents so that we can give a answer to those. Opo, pero nung nakausap niyo po ang inyong kliyente na si General Bantag, ano ho ang sinasabi niya sa inyo na siya ang itinuturong mastermind? Yes, regarding that matter, it's a general statement. Sabi niya, wala akong kinalaman dito at gusto kong linisin ang pangalan ko sa bagay ito. So gusto rin niyang ma-receive kaagad yung subpoena sana para makita at masagot din niya kaagad. Opo. Nasaan po ba si General Bantag? Well, he's just here in the Philippines. He's not hiding. Kaya nang sinasabi nila he's into hiding. There is no reason for him to hide naman kasi wala pa naman siyang warrant of arrest. Yung charges na na-file sa DOJ is a charge pa yun. Of course, accusation is not Complaint. synonymous with guilt. Yes. Opo. Reklamo pa lang po. Hello? Opo. It's the file complaints against General Bantag and ito pong si Zulueta. So he's here in the Philippines and Yes, ma'am. is he haharapin niya ho ba ito? Yes, of course. He will, gusto niya talaga na linisin ang pangalan niya sa legal na proseso. So he will be following the legal procedures. Kaya nga gusto niyang ma-receive yung iserve na sana yung subpoena sa kanya at makita yung mga charges laban sa kanya at may prepare din yung counter affidavit niya para masagot niya. Opo. And we Opo. will let the legal process be followed. I understand, sir, kailangan po talaga makita yung accusations laban sa kanya. But dito po sa nakikita yung pieces of news na lumalabas po. I'm sure nakita niyo po yung diagram po. At Yes. lahat eventually goes up to from down to up. Kung tingnan po natin yung diagram, pumupunta ho talaga kay General Bantag. Sabi nga, central figure here is Ricardo Zulueta. Kayo ho din ba? Are you involved? Will you represent Ricardo Zulueta? Do you know where he is, sir? Hindi po, si General Bantag lang po ang nire-represent ko. Okay. Yeah. So, ngayon po, so ang sabi niyo nga, plano niyang linisin ang kanyang pangalan. Pero gaya po ng lumalabas sa mga balita, sa DOJ, DILG Joint Press Conference, sinasabi nga, siya ang mastermind. Siya daw si Tanda, Attorney Balisong. Wala Kayo po ho akong ba? alam na Kilala ho ba siyang Tanda? hindi po. He is known as Gerald. Wala po siyang pangalan na gano'n na Tanda. Sa tagal ng pagkakilala ko sa kanya, never na nabansagan siyang Tanda. Kasi ang sinasabi po ata ng inmates, yung PDL, siya si Tanda. Meron naman pong iba nagsasabi, I think kahit si Senator Lala de Lima, hindi naman daw mukhang Tanda si Gerald Bantag. Yan nga pa, ma'am. Kaya po may pinakamaganda, makita sana namin yung mga affidavits. Nakita ko po yung diagram na pinakita sa media pero gusto ko rin makita kung paano nila, how did they arrive at that diagram. Siguro sa mga testimonies, documentary exhibits, affidavits ng mga witnesses. Kaya gusto ko rin makita lahat bago ako makapagbigay ng komento dito. Yung pong sinasabi nyo nga gusto niyang linisin ng kanyang pangalan, ibig sabihin ho, wala siyang kinalaman dito sa pagpatay. Tama ho, no? Kay Percy Yes Lapid. po, That's as of what the you're moment telling yun us, ang sir. sinasabi niya talaga. Wala siyang kinalaman kaya gusto niyang linisin ang kanyang pangalan kasi wala siyang kinalaman sa krimen na ito. Meron ho ba siyang alam o kinalaman dito sa allegedly pagpatay sa middleman na si June Villamor? Wala din po. Actually, yung dalawang krimen niya, kaya masama ang loob niya. Bakit bumagsak sa kanya lahat ang mga ito? Ang sinasabi niya is, wala akong kinalaman dyan. Gusto kong linisin ang pangalan ko.
legal na proseso. Yun po ang sinasabi niya, ma'am. What about attorney, no? His accountability, sabihin po natin, puntahan po natin ito, na Bucor chief po siya, nagkaroon po ng mga kontrabando, may mga cellphone, because also there is this reaction, ito pong pakiramdam, pananaw na kapag wala ho kasi yung mga, sabihin po natin, cellphone dyan sa Bilibid, hindi ho maisasagawa itong pagpatay kay Percy Lapid. Ano ho ang kanyang reaction doon? Well, kaya nga sabi ko, that remains to be seen sa mga paano yung pagkasabi doon sa affidavits ng mga PDLs. Of course, kung susundin ang procedure, hindi talaga pwede ang mga yon sa loob. Kaya gusto naming makita kung bakit nila nasabi ang mga yon doon sa statements nila para makapagbigay kami ng please accurate na comment on those matters, ma'am. Attorney, nasabi ho ba sa inyo ni General Bantag yung istorya sa kanyang posibleng alam, dahil sinasabi niya nga po inosente siya, kung sino ang pumatay kay Percy Lapid? Well, wala po siyang sinasabi. Basta ang sinasabi niya is, gusto kong linisin ang pangalan ko, wala akong kinalaman sa krimen na yan. Haharapin ko ang kaso at hindi ako nagtatago. In due time, magpapakita rin ako sa publiko. Nga lang, sa mga araw na to, hindi muna nagpapakita for security reasons. But in due time, magpapakita din yan. In fact, Kailan niyo ho siya yes, huling na... Go ahead, sir. Yes, ma'am. Oo. Kailan niyo ho siya huling nakausap o nakita? Yes, kausap po siya kahapon. Opo. Yes, kausap po Any siya kahapon, ma'am. orders? Opo. Nung nakausap niyo po siya kahapon, ano ho ang kanyang message o mensahe sa inyo na dapat gawin? Yun nga, nag-usap kami na sabi niya, kunin ko na lang sa DOJ yung subpoena. Kasi nga sinasabi na sinerve daw sa last known address niya sa Caloocan at wala daw tao na magre-receive. So we decided, and sabi niya, I will authorize you through a special power of attorney to Opo. go to the DOJ and receive the subpoena. Yun po ang napag-usapan namin kahapon. And Para you're sana talking about makita his namin, no? residence? Opo, you're talking about his residence in Caloocan. Did you say Caloocan, sir? Ay, yun ang lumabas kasi sa news account na yung last known address Opo. daw niya is Caloocan. At wala daw Opo. naabutan na magre-receive doon. Only to Okay. find out kanina sa DOJ na wala na, lumalabas naman na wala pa yung subpoena pala na sinaserve. Hindi pa napapadala. Last question, attorney, no? Kasi sinasabi meron daw siyang all right, we lost attorney Balisong on the line. We lost him on the line, right? Okay. So we're just gonna say we're gonna have to go. It's 9:30, but just the same, we'd like to thank the lawyer of suspended Bucor Chief Gerald Bantag, Attorney Balisong, for joining us here on The Source. Thank you also for joining us. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines.